Bago ang laban, sumakay si Ash kay Charizard upang makita ang lakas nito. Sumisid at tumahon ito sa himpapawid, ipinapakita ang kanyang lakas. Gumamit ito ng flamethrower, na lubos na ikinamangha ni Ash at ng kanyang mga kaibigan. Tiyak na mas lumakas pa ito dahil sa kanyang pananatili sa Charisific Valley. Nagtaka si May kung bakit iniwan doon ni Ash si Charizard, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Brock na naisip ni Ash na ang pinakamahalaga kay Charizard ay ang maging malakas kaya ipinadala nila ito kay Liza para magpalakas. Gumamit ang Charizard ni Ash ng Dragon Breath para patunayan ang kanyang lakas at lumipad pa itaas. Nakita ng Team Rocket si Charizard at nagmungkahi si Meowth na mananghalian habang pinapanood ang laban, ngunit tumutol si Jessie at sinabi na kailangan nilang nakawin si Articuno kapag napagod na ito sa pakikipaglaban. Tinanong siya ni Meowth kung ano ang mangyayari sakaling manalo si Articuno, kaya sinabi ni Jessie na si Charizard na ang magiging target nila kapag nangyari yon. Dumating ang grupo, si Sergio, at si Scott sa arena ng Battle Factory. Lumitaw si Nolan, sinabing hindi siya magpipigil kay Ash, at tinawag si Articuno. Inilabas ni Ash si Charizard para sa labanang ito. Umalis ang iba para pumunta sa mga upuan upang magkaroon ng mas magandang tanawin. Umakyat ang Team Rocket sa bubong at sinabi ni Meowth ang kanyang plano. Gagawa sila ng butas at sa sandaling lumapit si Articuno, maghuhulog sila ng lambat upang hulihin ito at aalis gamit ang balon. Magsisimula na ang laban, kaya bumukas ang bubong upang bigyan ng espasyo sina Articuno at Charizard. Nahulog ang Team Rocket mula sa bubong, kaya nagpa siya na lang itong sumugod upang hulihin si Articuno. Umatake si Articuno gamit ang Ice Beam na nagpayelo sa Team Rocket at tinunaw naman ito ni Charizard gamit ang Flamethrower. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na nagpatalsik sa Team Rocket palayo. Nagsimula na ang labanan, lumipad palayo sina Articuno at Charizard. Nagsimula si Charizard gamit ang Flamethrower at sumagot naman si Articuno gamit ang Ice Beam, ngunit tumama ang Flamethrower kay Articuno, na nagpabagsak dito. Muling lumipad pa itaas si Articuno, kaya umatake muli si Charizard ng Flamethrower, ngunit naiwasan ni Articuno ang atake. Lumipad pababa si Articuno, at lumipad naman si Charizard pataas para salubungin ito. Gumamit si Articuno ng Mist na nagpalabo sa paningin ni Charizard, kaya tinamaan ito ng tackle ni Articuno at bumagsak. Muling lumipad pababa si Articuno, kaya gumamit si Charizard ng Dragon Breath, na sinubukang iwasan ni Articuno, ngunit tinamaan pa rin ito. Sinugod ito ni Charizard, ngunit nabawi ni Articuno ang kanyang balanse at lumipad palayo. Gumamit si Articuno ng Ice Beam, tinamaan si Charizard, ngunit wala itong epekto. Umatake si Charizard gamit ang Flamethrower, ngunit naiwasan ito ni Articuno at gumamit ng Steel Wing laban sa kanya. Tinamaan si Charizard at nahulog. Tumayo si Charizard, kaya gumamit si Articuno ng Water Pulse. Hindi makalipad si Charizard at tinamaan ng atake. Sinabi ni Scott kina May, Max, at Brock na hinintay ni Nolan ang pagkakataon na direktang makaatake si Articuno kay Charizard, habang iniiwasan ang mga atake ni Charizard. Tumayo si Charizard, ngunit mukhang nanghihina. Wala nang pagpipilian si Ash, naalala niyang may bagong atake si Charizard na natutunan nitong mag-isa, ngunit naisip niyang masyado pang maaga para gamitin ito. Gumamit si Articuno ng Ice Beam, bagaman nakaiwas si Charizard, nahagip pa rin siya at nagyelo ang kanyang pakpak. Sunod, gumamit si Articuno ng Water Pulse sa mga namaong yelo para madurog ito at tamaan si Charizard ng mga tumalsik na piraso. Lumipad sina Charizard at Articuno. Umatake si Articuno gamit ang Ice Beam at Water Pulse na lumikha ng yelo at dinurog ito sa mga piraso, kaya gumamit si Charizard ng Flamethrower upang pigilan ang atake, ngunit nabigo ito at nasaktan. Lumipad si Articuno sa itaas ni Charizard, kaya lumipad si Charizard ng mas mataas pa kay Articuno at gumamit ng overheat upang matunaw ang yelo sa kanyang pakpak. Nagpakawala ng overheat si Charizard at sumagot naman si Articuno ng Water Pulse na nagdulot ng pagsabog. Sumugod si Articuno at gumamit ng Steel Wing upang atakihin si Charizard. Gumamit muli si Articuno ng Steel Wing para umatake, ngunit hinawakan ni Charizard ang mga pakpak nito para pigilan ang atake nito, at gumamit ng Seismic Toss upang ibagsak si Articuno sa lupa. Nakahiga sa lupa si Charizard at tumayo naman si Articuno. Idineklara ni Sergio na si Nolan ang nagwagi, ngunit sinabihan siya ni Nolan na maghintay, bumagsak si Articuno at tumayo si Charizard. Sa makatuwid, si Ash ang nanalo sa laban. Pinuri ni na Ash at Nolan sina Articuno at Charizard. Humanga si Nolan sa pagkapanalo ni Ash at ibinigay naman ni Sergio kay Ash ang Battle Factory symbol, isang knowledge symbol. Bukod dito, binigyan din ni Nolan si Ash ng isang Frontier Folio, isang lalagyan para sa mga simbolo ni Ash sa Battle Frontier. Lumipad palayo si Articuno at nagpaalam na si Nolan dito. Nagpaalam na rin si Ash kay Charizard, bagaman sinunog siya nito gamit ang flamethrower.
Sinabi ni Scott kay Ash na dapat niyang subukan ng battle arena para sa susunod niyang laban. Nakita ni Max na hindi ito kalayuan mula rito, kaya nagpa siya si Ash na doon sunod na pumunta. Lumipad na palayo si Charizard at umalis na ang grupo sa Battle Factory. Papunta na ang grupo sa Battle Arena. Pagod na sina Brock, May, at Max at gusto na nilang magpahinga, ngunit gusto pa rin ni Ash na makuha ang ikalawang frontier symbol. Kinalaunan, napagod din si Ash, kaya nagpahinga na sila. Humingi si Ash ng tubig, ngunit wala na silang natitirang tubig. Iniwan ni na Brock, May, at Ash si Max kasama ang mga Pokemon upang pakainin ang mga ito, at si Mudkip lamang ang isinama nila. Matapos ang paghahanap, nakakita si Mudkip ng ilog. Samantala, binigyan ni Max ang mga Pokemon ng pagkain, sinabihan ng mga ito na kainin lamang ang kanilang parte, at saka siya nagpahinga. Tinatanong ni Pikachu sa mga kasama niyang Pokemon kung sino ang gusto ng kumain, at lahat ito ay gusto ng kumain. Gayunpaman, kinain na pala ni Munchlax ang lahat ng pagkain. Umalis si Pikachu at nagalit naman si Corphish kay Munchlax, lalo na nang matulog na lang ito bigla. Gumamit si Corphish ng Bubble Beam, ngunit humiga si Munchlax para matulog, kaya si Squirtle ang tinamaan ng atake sa halip na ito. Gumanti ng atake si Squirtle gamit ang Bubble, kaya gumamit si Corphish ng Harden. Sinubukan ni Pikachu na gisingin si Max, habang naglalaban sina Corphish at Squirtle gamit ang Bubble Beam at Bubble. Dahil sa lahat ng gulong ito, nagalit ang ilang Geodude sa paligid at pinalibutan sila. Nang gumulong si Phanpy, gumulong rin ang mga Geodude para atakihin ang ibang mga Pokemon. Napabagsak si Corphish, gumising si Max, at napatalsik palayo si Munchlax. Ginising ni Pikachu si Corphish at tumakbo sila palayo mula sa mga Geodude. Napansin ni Max na nawawala sina Munchlax, Pikachu, at Corphish, habang lumapit naman sa kanya ang iba pang Pokemon. Dumating sina Ash, Brock, at May, kaya sinabi ni Max sa kanila ang problema. Nagdesisyon si Brock na magpaiwan sakaling bumalik ang mga Geodude o ang iba pang Pokemon, habang isinama ni na Ash, May, at Max si Mudkip upang hanapin ang iba pang Pokemon. Samantala, tila may nagaganap na pagpupulong, nagreklamo ang mga Geodude sa kanilang pinuno ng Onix tungkol sa nangyari. Nakita ito ng Team Rocket at isinali ni Meowth ang sinasabi nito na nagkaroon sila ng problema sa ilang Pokemon, at nabanggit ang isang Pikachu, kaya nalaman nilang ang grupo ni na Ash ang tinutukoy ng mga ito. Nagmungkahi si Jessie na kausapin nila ang mga rock Pokemon, at kumbinsihin ang mga ito na hulihin si Pikachu at ang mga kasama nitong Pokemon dahil masama ang mga ito. Nilapitan ng Team Rocket ang mga rock Pokemon at kinumbinsi ito na pinaplano ng grupo ni na Ash na hulihin ang bawat rock Pokemon mula sa kaharian ni Onix. Sinabi rin ng Team Rocket sa mga rock Pokemon na kailangan nilang hulihin si Pikachu dahil ito ang pinakamalakas na Pokemon ng grupo. Sumigaw si Onix at maya-maya pa ay naglaho na sa isang usok ang mga rock Pokemon. Samantala, hinanap ni na Ash, May, at Max ang mga nawawalang Pokemon, habang naglakad-lakad naman sina Pikachu at Corphish. Natagpuan ni Phanpy si Squirtle na inaamoy ang mga bulaklak. Nilapitan ni Phanpy si Squirtle at sinabihan itong bumalik na kasama niya, pero nakakita si Squirtle ng isang higanting bulaklak. Isang Beedrill ang lumabas mula rito, kaya natakot si Squirtle at umiyak. Pinagtanggol ni Phanpy si Squirtle at gumamit ng hidden power upang atakihin ang Beedrill. Pagkatapos ay bumalik na si Squirtle sa pag-amoy sa mga bulaklak, ngunit may dumating na mas marami pang Beedrill. Kinuha ni Phanpy si Squirtle, na nagalit dahil gusto pa nitong amuyin ang mga bulaklak, ngunit nagbago ang isip nito nang makita ang mga paparating na Beedrill. Naglalakad-lakad sina Pikachu at Corphish nang makita nila sina Phanpy at Squirtle na tumatakbo. Binati nila ang mga ito, ngunit nagulat sila nang makita ang mga Beedrill. Umatake si Corphish gamit ang Bubble Beam at umatake naman si Pikachu gamit ang Thunderbolt, na tuluyang tumakot sa mga ito at nagpaalis. Samantala, hinihintay ni Brock ang iba at siya ay naiinip na. Gayunpaman, dumating ang mga rock Pokemon at pinalibutan siya, habang ibinagsak naman ng Team Rocket ang isang hawla sa kanya. Nakita ni na Corphish, Phanpy, Squirtle, at Pikachu si Munchlax na kumakain ng mansanas sa itaas ng puno. Nahulog si Munchlax nang yuminig ang lupa dahil sa pagdating ng mga rock Pokemon. Tumakbo sila palayo at hinabol sila ng mga rock Pokemon. Nakakita sila ng isang lumulutang na troso sa ilog at tumalon sila dito, habang lumusong naman si Corphish sa ilog para itulak ang troso. Gayunpaman, bumangga sila sa isang bato at nahulog sa tubig at dinala ng agos. Kinalaunan, nakita silang pagod na pagod, ngunit nasa tabing ilog na. Gayunpaman, pinalibutan silang muli ng mga rock Pokemon at may bumagsak na hawla, kaya sila ay nahuli ng Team Rocket. Inatake ni na Pikachu at Corphish ang hawla, ngunit bumalik lang ang atake sa kanila, at binuhat na sila ng mga rock Pokemon. Dinala si Brock at ang mga Pokemon kay Onix.
Samantala, nakarating sina Ash, May, Max, at Mudkip sa isang dead end, kung saan naramdaman ni Mudkip ang mga Pokemon sa itaas ng pader na bato. Umakyat si Ash at nakita niyang nahuli si Brock at ang mga Pokemon. Hindi nagtagal, nakita ni Ash na nahuli na rin sina May, Max, at Mudkip at kalaunan ay dinala sa itaas kung nasaan si Brock at ang iba pang mga Pokemon. Pinaplano na ng Team Rocket na kunin ang mga Pokemon para sa kanilang boss. Nagalit si Brock at iginiit na palayain silang lahat, kaya sinabi ng Team Rocket kay Onix na tama lamang na ikinulong nila sina Brock dahil matatapang ang mga ito at mapanganib. Dumating si Ash at kinumbinsi si Onix na nagsisinungaling ang Team Rocket at ang mga ito ang tunay na masama. Sinabi ni Meowth kay Onix na si Ash ang masamang pinuno, pero sinabi ni Ash kay Onix na hinding-hindi niya sasaktan ang isang Pokemon, at ganoon din ang sinabi ni May at Max. Sinabi ni Meowth kay Onix na gusto lang siyang lituhin ng grupo, ngunit humingi si Ash ng isang pagsubok upang patunayan ang kanyang sarili. Isinali ni Meowth na hindi alam ni Onix kung sino ang paniniwalaan, ngunit gusto nito ng isang laban bilang patunay. Tinanggap ni Ash ang hamon dahil tila iyon lang ang tanging paraan upang mapalaya ang kanyang mga kaibigan. Inilabas niya si Grovyle upang lumaban. Nagsimula si Onix gamit ang Iron Tail, ngunit nakaiwas si Grovyle gamit ang Quick Attack at tinakle si Onix, ngunit dahil ito ay isang rock type, hindi nasaktan si Onix at gumanti ito ng atake kay Grovyle. Gumamit si Grovyle ng Bullet Seed na tumama kay Onix, habang gumanti naman si Onix sa pamamagitan ng pagpulupot kay Grovyle, ngunit nakaiwas si Grovyle at gumamit ng Bullet Seed sa ulo ni Onix. Tinalo ni Grovyle si Onix gamit ang Leaf Blade. Nakita ng Team Rocket na natatalo si Onix, kaya nagplano na silang kunin si Pikachu, ngunit dahil nanghihinayang sila sa iba pang Pokemon na hindi na nila makukuha, pinlano nilang kunin na lang si Onix sa halip. Lumitaw ang Team Rocket sakay ng isang makina, at binato ng malaking bato si Onix. Gumamit si Grovyle ng Leaf Blade upang hiwain ito sa apat. Ipinag-utos ni Onix na palayain ang iba, kaya sinira ng mga rock Pokemon ang mga hawla. Binugahan ng tubig ng Team Rocket ang mga rock Pokemon para talunin ang mga ito. Pagkatapos, kinuha ng Team Rocket sina Pikachu at Onix gamit ang mga kamay ng makina, at naglabas ng isang balon para makatakas. Ganun pa man, hindi makalipad ang Team Rocket dahil hinihila ng mga rock Pokemon si Onix. Pinatamaan ni Mudkip ng water gun ang makina ng Team Rocket, habang si Corphish naman ay pinalaya si Pikachu gamit ang Bubble Beam, at si Squirtle ay gumamit ng Bubble upang palayain si Onix. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt at gumamit naman ng Iron Tail si Onix upang patalsikin ang Team Rocket. Kinalaunan, makikitang naglalakbay ang mga bida sakay ni Onix na hinahatid sila sa kanilang pupuntahan bilang tulong.